Mapayapang araw po, mga senyores, mga maginong magmamanok. Maraming gustong pumasok sa pagbibreed ng manok panabong. Nakikita nila yung tinatawag na excitement. Lalo na kapag nananalo sa ruweda. Kapag pinasok mo ang pagiging maginong magmamanok, hindi garantisado na tayo ay 100% na mananalo. Maraming sakripisyo, maraming hirap ang mararanasan mo kapag pinasok mo ang pagiging maginoong magmamanok. Kapag pinasok mo itong tinatawag na ganitong klase ng industriya, merong excitement. Meron ding excitement kapag nanalo ang iyong warrior. Merong excitement, masaya. Kapag natalo ang iyong warrior, nandun pa rin yung tinatawag na excitement. Happy ka pa rin kahit talo. Kasi nga, ito yung napili mo na hobby. Ito yung napili mo na passion. Ito yung industriya. Ito yung tinatawag na gentleman sport. Pero merong iba nakakalimutan yung tinatawag na responsibilidad. Meron tong kaakibat na malaking responsibilidad kapag pinasok mo itong gentleman sport. Kung talagang seryoso ka sa pagbibreeding, sa pag-aalaga ng manok panabong, kailangan wala kang sasayangin na panahon. Kailangan dito ng sakripisyo, ng tiyaga, ng investment. Kailangan dito ng puhunan. Gagastos ka rin dito Malaki ang gastos sa pagbibreed ng manok. Lalo na kung ang gagamitin mo ng mga pagkain ay yung mga dekalidad na feeds, sapagkat napakamahal na ng mga feeds ng mga manok panabong. Hindi lang feeds, pati vitamins, mahal din. Pati na rin yung mga supplement na ginagamit natin, mga breeding material, mahal na din. Kaya kailangan dito ng napakalaking sakripisyo. Kailangan seryoso ka kung talagang pasukin mo, kung talagang gusto mong pasukin ang ganitong uri ng passion. May mga bagay na dapat kang malaman kung talagang gusto mong pasukin ang pagbibreed ng manok panabong. Meron kasing mga katotohanan sa likod nito na hindi naman ikinikwento talaga ng mga totoong sabongero. Hindi nila ikinikwento to, lalo na sa mga totoong maginong magmamanok. Ngayon, sa pagbibreed ng manok, kailangan natin yung record book. Napaka-importante ng record book. I-record natin yung mga edad nila, kung anong uri ng bloodline o linyada ang ating mga warrior. Importante yung record book. Hindi porket magandang i-breed natin meron na tayong garantiya na ito ay magpapanalo sa ibabaw ng ruweda. Ngayon, isa pa sa dapat mong malaman, yung tinatawag na bloodline na winning line. Yan. Meron mga bloodline na winning line, meron din naman mga losing line. Kung magsisimula ka sa pagbibreed ng manok, sabi nila, start right.
dapat alam mo kung paano pumili. Hindi porkit panalo ang manok, pang-breed na siya. Kailangan mong tignan ang health history, ang temperamento, at higit sa lahat, yung consistency. Ang pagbibreed ay meron din tinatawag na elimination. Kailangan alisin natin yung mga bad traits at piliin natin yung mga good traits. At dapat alam mo rin yung kondisyon ang gagamitin mong broodcock at broodhen. Kapag nag-breed ka ng manok na kulang sa nutrition, ang magiging resulta nito magiging sakitin ng ating mga warrior. Pati na rin ang kanilang magiging offspring o sisiw ay magiging sakitin din. Sa pagbibreeding, ito ay hindi mabilisan. Kailangan dito ng tiyaga. Hindi ito madalian. Kailangan dito ng tiyaga. Dapat alam mo yung tinatawag na line age. Dapat alam mo rin yung tinatawag na inbreeding versus line breeding. At dapat handa kang maghintay ng matagal na panahon, buwan man o taon, bago mo makita ang tamang resulta ng ginagawa mong pairing. Ang pagbibreed ng manok panabong ay isang sining at hagam, science and art. Hindi ito para sa mga taong naghahanap ng madali ang pera. Para ito sa mga breeder na handang matuto. Kailangan mo mag-research, kailangan mo magbasa, kailangan mong magtiyaga. Ngayon, kung hindi mo kayang gawin ang mga basic na ito, hindi ka pwede rito sa passion na to. Marami kasing naaakit na pasukin ng pagiging maginoong magmamanok. Maraming gustong subukan ang pag-breed ng manok panabong. Pero kailangan talaga bago tayo magsimula, pag-aralan muna natin, mag-research tayo. Meron ba tayong puhunan o investment na nakalaan para dito? Meron ba tayong facilities na gagamitin o paglalagyan ng ating mga alaga? Sa pagbibreeding, huwag tayo basta-basta magpapadala sa pangalan ng bloodline. Maganda man ang pangalan ng isang bloodline, napakahalaga pa rin na obserbahan natin yung tinatawag na health condition nila, yung kanilang characteristic. Ngayon, bago ka magpalahi, tanungin mo muna yung sarili mo. Ano ba ang gusto kong i-produce na mga warrior? Gusto mo ba yung magandang katawan, magandang kulay, magandang disposisyon? Meron bang consistency? Ngayon, kapag malinaw na ang iyong layunin na maging maayos ang iyong breeding program, simulan mo na. Katulad nga na sinabi ko, ang pagbe-breeding ay hindi instant. Kailangan natin ng maraming obserbasyon, mahabang panahon, at maraming pasensya. Hindi lahat ng sisiw ay lalabas na pare-pareho, kaya mahalaga ang tiyaga at tamang pagpili. Kung seryoso ka talaga sa breeding, kailangan ugaliin mo na mag-record. Isulat mo yung bloodline,
petsa ng hatch o pagkapisa, bilang ng sisi, yung edad, at yung obserbasyon mo habang lumalaki, kailangan nakarecord yan. Sa ganitong paraan, mas madali mong masusubaybayan kung alin ang magandang dapat na ituloy o yung kung alin ang dapat na ikal. Kailangan magkal rin tayo eh. Ngayon, bago tayo magpalahi, siguraduhin natin na nasa magandang kondisyon ang ating broodcock at broodhen. Kailangan malusog sila, aktibo, maayos ang pangatawan at mahusay sa pangkalahatang kondisyon. Mas magandang pagkakataong magkaroon ng magagandang sisiw o offspring kapag maayos ang kalusugan ng mga broodcock o broodhen. Hanggang dito na lang po mga senyores, mga maginong magmamanok. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at pinaka-importante mag-subscribe po sa aking maliit na channel. Maraming salamat po sa inyong suporta.